Kaibigan, komentuhan lang natin itong sinasabi ni Kabataan Party List, Raul Manuel. Lately kasi mga kaibigan, itong Pangulo natin ay umikot po siya sa maraming lugar, no, sa Metro Manila para personal na mag-inspeksyon kung ano po ang nangyayari, no, kung gaano po kalaki ang baha. At the same time ay namigay na rin po siya ng tulong. At meron pong statement ng ating Pangulo. Ang sabi po niya mga kaibigan, sana matuto naman ang mga tao, huwag kayong magtatapon ng basura dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin kaya hindi kasing effective na pwede. So eto po mga kaibigan, tama naman po ang sinasabi ng ating Pangulo. Reminder po ito para sa mga tao na huwag po tayo magtatapon ng basura dahil yung basura po ay talagang nagiging dahilan yan para mag-clog yung ating mga drainage system. Kita niyo naman 'di ba, after the typhoon, naglabasan ng talaga mga tambak ng basura. So kung titingnan natin, reality lang po ang sinasabi ng ating Pangulo at hindi naman siguro masama na magpaalala bilang isang tatay ng bansa. Hindi naman masama magpaalala katulad ng ating mga tatay, 'di ba? Pinapaalalahanan tayo. So, ano itong sinasabi ni Raul Manuel na ang sinasabi daw ng ating Pangulo ay mata pobre. Pakitang tao lang daw ang pagtuturo sa baha. Kung sigurado siya sa tingin niyang sanhi ng baha, sinabi rin ba niya sa mukha mismo ng mga pamilyang nasalanta na kasalanan nila ang baha dahil sa kanilang basura? Napakagrabe po mga kaibigan ang mindset nitong si Raulo Manuel, no? So, masama bang magpaalala bilang isang Pangulo ng bansa? Hindi masama magpaalala at in general po yun para sa lahat ng mga Pilipino. Hindi naman ibig sabihin na kung sino yung nasalanta ay sila ang may kasalanan, sila ang nagtatapon ng basura. So, lawakan mo lang ang isip mo, Kabataan Party List, si Raulo Manuel, no? Lawakan mo ang pag-iisip mo dahil ang Pangulo natin, totoo ang sinasabi niya, realidad ito. At isa pa, para akusahan mo ang Pangulo natin na mata pobre at nagpa-plastic lang sa ginagawa niya. Hello! Our President is risking his life. Buwis buhay pong ginagawa ng Pangulo natin dahil alam naman natin, no, na very exposed po siya. Anytime pwede siyang tirahin ng mga tao na nagtatangka sa buhay niya. Exposed siya. Nakikisalamuha siya sa mga tao, mga kaibigan, at personal na nagbibigay ng tulong. In our history, no, sa mga pangulo na nagdaan, nakakita ba kayo ng ganitong pangulo? Wala. Si PBBM lang ang nakagawa nito. And even yung past president na sinundan niya, nagkakagulo na ang lahat ng mga tao at hindi na alam ng mga LGUs ang kanilang gagawin, ay eto siya natutulog sa loob ng kanyang kulambo at mahimbing na mahimbing. Pero eto, nagkaroon tayo ng pangulo na ganito ka hands-on, ay may reklamo pa rin kayo. Hello! Yung vice presidente nga nasa Germany, nagpapasarap sa buhay. Kasagsagan ng bagyo, andun siya, hindi man lang nag-cancel ng flight, walang malasakit sa sambayan ng Filipino. Yun ang tirahin nyo kung gusto nyo. Pero si PBBM, ginagawa niya ang best para lang talagang tulungan ang mga tao na nasalanta. Pagkatapos, may reklamo ka pa rin, si Raulo Manuel. Baguhin mo yung mindset mo. Yung mindset mo kasi maka-NPA. O sabihin mo naman red tagging. Totoo naman maka-NPA. Bakit? Ba't ko nasabi yan? Kasi ang mga NPA, galit sa Marcos yan 'di ba? Galit sa Marcos. Alam ko naman kung bakit ka nagkaganyan Alam ko, kasi galit ka sa pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. dahil yan ang ininstill sa utak mo na pangit at masama ang pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Pero eto ang masasabi ko sa iyo, napakaganda ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Alam ko yan dahil pinanganak ako, wala pang martial law. Pero ikaw, kailan ka lang pinanganak? Bata ka pa, pero galit ka? At kaunti lang naman kayo Kaunti lang kayo na galit sa pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Diba? So, etong sasabihin ko sa iyo, si Raulo Manuel, hindi magpa-plastic ang ating Pangulo dahil ang ginagawa niya ay ginagawa na niya yan noon pa na hindi pa siya Pangulo. Ginagawa na niya yan, talagang pumupunta siya on the ground kung saan nagkakagulo, wasak na wasak ang mga bahay, baha. Alam niyo na yan, mag-research ka, kalkalin mo yung mga old pictures, mga old na mga news, na mga balita, kalkalin mo para makita mo kung ano ang ginagawa ng ating Pangulo noon, even hindi pa siya Pangulo ng Pilipinas. Ang hirap kasi sa inyo, pag sinabing Marcos, wala kayong nakikitang maganda. 'Di ba? Kasi nga naka-instill na yan, mindset nyo na yan na kapag Marcos ay
diktador, kapag Marcos pangit ang ginagawa, kapag Marcos masama, 'di ba? Well, hindi totoo yan. Mindset nyo lang yan. Baguhin mo yung mindset mo. Huwag kang bias. Si Raulo Manuel. Diba? Ang sama eh. Meron tayong pangulo na talagang tumutulong on the ground. Nag-iisang pangulo na gumagawa nito pagkatapos babatikusin nyo. Dahil lang sa kung ano ang gusto nyong paniwalaan. Magbago kayo. Bumili ka ng bagong utak. Ipatanggal mo, magpa-brain surgery ka, ipatanggal mo yung utak mo, bumili ka ng bagong utak, palitan yan kasi yung utak mo ay talaga naman utak komunista, utak NPA. Hindi po nagpa-plastic, hindi po mata pobre ang pagpapaalala sa taong bayan na huwag basta-basta magtatapon ng basura kung saan-saan dahil ito po ay legit. Kita niyo naman, after the typhoon, nagkalat ang basura. So legit po, ang sinasabi ng ating Pangulo ay katotohanan. In general po yan, wala po siyang pinapatungkulan. Mayaman ka, mahirap ka, nasalanta ka man or hindi, kasama ka doon sa kanyang pinagsasabihan at pinapaalalahanan na magtapon ng basura ng maayos. At mahirap po ang ginagawa ng ating Pangulo. Kung titingnan po natin, pwede naman niya itong iutos na lang. Pangulo siya ng Pilipinas, hindi niya kailangan gawin ito. Pwede niyang utusan ang kanyang mga galamay, ang DILG, ang DILG naman, uutusan ng LGUs, and then uutusan ng LGUs yung mga barangay, uutusan naman yung mga tao, etc. etc. Diba? So, hindi kailangan gawin ng Pangulo to. Kasi pwede niyang paganahin ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero ang ginawa ng Pangulo natin, pinagana niya ang lahat ng ahensya ng gobyerno at the same time ay siya mismo ang pumupunta. Peace!